tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang maharlika. Maharlikang umaga po at masayang buhay. Ako po si Deo Palma, dating misyonaryo for the last 20 years. Yoga at meditation. Travel na rin po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Sa South America, sa Europa, sa Africa, sa Asia at Southeast Asia. Sa ngayon po ay andito tayo sa ating bayang mahal at patuloy na naglilingkod sa ating sambayanan. At this very moment ay andito po tayo sa Linalungan sa Central Luzon, Aurora. Dapat po nating malaman ng ating mga tribo, lalong-lalo na po ang mga dumagat dito sa Aurora, ay buong giting na lumaban sa mga mananakop ng Second World War at ang tanging kanilang mga armas ay sibat at pana at malaki ang kanilang naiambag o naitulong para sa kalayaan ng ating mahal na inang bayan. Maharlikang umaga po at magandang buhay. At dito pa rin tayo sa Aurora, sa gitnang Luzon, Region 3, na kung saan ang ating mga ninuno ay naninirahan na dito. Estimated 35,000 to 60,000 years ago. At hanggang ngayon ay nandito pa rin sila sa lupain ito, dito sa tinatawag nilang ancestral land. So, actually, kasama po natin dito si Nanay Maring at napag-uusapan namin na noong panahon pa ay talagang ang ating mga katutubo ay sumusuporta sa ating mga gawaing panlipunan para sa kaayusan ng sambayanan. Kahit ka daw po nung panahon ng mga Kastila ay sumuporta din sila sa mga katipunero para labanan at sugpuin ang mga mananakop ng mga Kastila. At nang time na yun, ang kanilang hawak ay itak lamang at sibat. Ngunit, tinatawag nilang tulungan natin ang mga Pilipino. Ibig sabihin na they feel some kind of a different group of people living in this islands. So, sinasabi rin na nung unang panahon, ang mga kababaihan natin ay they enjoyed equal status in the society with men, no? At sila ay nagiging leader din. At
pwede rin maging dato according sa kanilang wisdom and bravery and capacity of leadership. In fact, may mga panahon na kung saan ang leader ng lipunan ay mga kababaihan sapagkat sa laki ng respeto ng mga kalalakihan sa kanila dahil sa kanilang sinapupunan, nagmumula ang buhay ng mga magigiting na mga warriors na siyang tagapagtanggol at lumalaban para sa kanilang mga karapatan. At of course, the bird cannot fly on one wing. It needs two wings to fly. Opo, kung kalalakihan lang, hindi makalipad yung ibon. O kababaihan lang ay hindi makalipad ang ibon. Kailangan talaga dalawang pakpak upang mag-evolve o umunlad ang isang lipunan. At yung panahon na yon, ang ating lipunan ay mas tolerant sa ating mga tradisyon. At sinasabing mayroon daw na tinatawag na mas liberal ang pagmamahala noong unang panahon, ngunit walang prostitusyon. It is also recorded na ang nagdala talaga ng prostitusyon dito sa ating bansa ay ang mga kapitalista upang magkaroon ng massive profit. So, ang prostitusyon is not a profession noong unang panahon. Ay isang exploitation where it degrades the value and honor of women in a evolving society. So, mayroon din nagsabing self-sufficient na po tayo nung unang panahon pa and self-reliant. Sa ngayon, maraming grupo ang naghahangad po dito ng ating bansa ay maging self-reliant and self-sufficient o ang ating manang komunidad. Ngunit nung unang panahon po ay pinapraktis na ito ng ating mga ninuno sapagkat abundance po ang lahat. Plenty of meat, fish, rivers, fruits, grains, rice fields, katulad ng rice terraces is one of the greatest achievements in the field of natural technology. At sinasabi ng iba ng ang mga maharlika daw po ay mga tamad. Kaya nga may lumabas na kwentong Juan tamad. Pero hindi po tamad tayo. Nagkataon lang na napakaraming bagay na sa paligid natin na halos hindi na natin kailangang magtrabaho sapagkat ang mga prutas ay nabubulok na lang sa kalupaan natin. Kaya hindi na kailangan pang magtrabaho ng matinding labor para lang makakain. So, napakayaman nga po ng ating bansa in terms of mineral and natural resources para mabuhay ng disente at maayos ang isang tao o isang pamilya. Kung saan ang ating lipunan ay mayroong mataas na pagtingin tungkol sa bagay na to. Dito rin ay napapatunayan na ang ating mga ninuno ay mayroon ng mataas na antas na kaalaman tungkol sa kanilang kapaligiran at kung paano ito gamitin sa tamang bagay. So, nung dumating po ang mga mananakop dito sa atin, in particular, si Father Chirino, you observe na halos lahat ay marunong sumulat at bumasa. We have a higher degree of literacy more than Madrid. Kaya yun ang nakakasyak para sa kanila. Then later, ito pong system of writing natin ay tinatawag natin baybayin dito sa Luzon. At ito daw po ay isa sa mga ancient Sanskrit in origin. Sa ilang mga pagsasaligpit, sabi rin na yung baybayin natin dito
is influenced or was influenced by Prakrita Sanskrit of Pali origin ng Southern Buddhist schools. Yun daw po yung nag-influence ng ating pagsusulat at pagsasalita. So, ibig sabihin na yung unang panahon, ang mga tao dito karamihan sa atin ay nagsasalita ng Sanskrit, which is believed to be also the mother of all major languages in the world. Pero, kasamaang palad, the same colonizers, sinabi nilang our ancient script are works of the devils. Kaya, sinira po nila ito upang siguro hindi sila masapawan. Okay po. So sa susunod na episode po ay pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa ating pre-colonial Maharlika. So wag po kayong lulubay at patuloy na magsusubaybay sa Maharlika ang pagsasaliksik. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na episode ng ating second part. Kaya, salamat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Maharlika YouTube channel. Deo Palma at Stu sa Dinuan. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika.